Yun, no? So ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa pagiging matuwid ng isang tao. No? Alam mo naman natin no, na paulit-ulit na sinasabi dito sa kasulatan no, na ang tao ay nagiging matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit? Ano ba ang kautusan? Ang kautusan kasi, ito yung ibinigay sa tao upang ipaalam sa isang tao na siya ay napailalim sa kasalanan. Kasi nga, ang kasalanan ay nagiging makapangyarihan dahil sa kautusan. Kung noong unang panahon, noong wala pa ang kautusan, ang kasalanan ay siyang naghahari sa bawat tao. Noong dumating na ang kautusan, ang kasalanan ay nakilala. Halimbawa, kung ang kautusan nagsasabi na huwag kang mangangalunya, doon natin nalalaman na nagiging makapangyarihan pala ang kasalanan na huwag kang mangangalunya dahil tayo ay nangangalunya sa mga panahon na hindi pa pinadala ang kautusan. So itong mga kautusan na ito ay binigay lamang doon sa mga taong napapailalim sa kasalanan. No? Pero nang dumating ang ating Panginoon Jesucristo, ang lahat ng tao ay tinubos ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Di ba? Tinubos tayo dahil tayong lahat ay nagiging alipin sa kasalanan. Kasi noong unang panahon, sinasabi dito sa kasulatan, no, kailangan nating sundin ang kautusan ng ating Panginoon. Noong dumating ang ating Panginoon Jesucristo, ang lahat ng tao ay nagiging ilalim no sa pagmamahal, ano ba tawag nito, yung himaya o sa kalwalatian no, sa Panginoon, basta no, sa pag-ibig ng Diyos. Dahil dumating ang ating Panginoon sa Kristo para tubusin ang lahat ng tao na napapailalim sa kasalanan, napapailalim sa kautusan. Dito sa kasulatan no, sa Roma chapter 3 verse 19, sinabi dito no, alam naman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. Di ba? At dahil dito, mananagot ang lahat sa Diyos. So, klaro ang sinasabi dito sa kasulatan patungkol dito. Dagdag dito sa verse 20, sinabi, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkakasala. So, ito lang ang magagawa ng kautusan, na ipaalam sa isang tao na siya ay nagkakasala. Pero kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon Kristo, hindi na tayo napapailalim sa kautusan o sa kasalanan or napapailalim sa kautusan dahil tayo ay nagiging under by the grace of Christ through sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, dahil tayo nga ay tinubos. Kung ang isang tao sinasabi na siya ay nagiging matuwid sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, pero nangangalunya, yung tao na yun ay napapailalim pa sa kautusan. Kasi nga ang kautusan nagsasabi mismo na ang kautusan nagsasabi na huwag kang mangalunya, pero nangangalunya siya, so siya ay napapailalim sa kautusan. So magiging ang pagiging matuwid ng isang tao para yang nasa isang sa isang boundary, circle. Doon ka sa loob mismo ng circle na yon, doon ka nailalim sa under the grace of Christ sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong lalagpas doon sa bilog na yon, dahil nga yung bilog na yon ay siya yung boundary. Yun yung kautusan upang hindi tayo mapailalim sa kautusan, dahil nga kung nagkakasala tayo, kung halimbawa nandito na tayo under the grace of Christ, lumagpas tayo doon at nangangalunya at sinabi ng kautusan, huwag kang mangangalunya at nangangalunya ka. Nung nalaman mo nangangalunya ka, pinapaalam ng kautusan na ikaw ay nangangalunya. At dahil dito, dahil nalaman mo na kasalanan pala ang pangangalunya sa pamamagitan ng kautusan. Ito nga yung sinasabi na sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya nagkakasala. No, nung nalaman natin, ay nagkasala ako sa pangangalunya. So sinasabi, paano ko nalaman ang kasalanan? Paano ko nalalaman ang kasalanan ang pangangalunya? Dahil sa kautusan. Dahil nga ang kautusan nagsasabi na huwag kang mangalunya.
Ito ang kahulugan dito sa sinasabi dito sa kasulatan. Kaya nga ang tao nagiging matuwid lamang siya sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa ating Panginoon Kristo. Maraming mga tao kasi noon nagiging mapagmataas dahil daw sinusunod nila yung lahat ng kautusan ni Moises. Yung mga relihiyon nagsasabi, sinusunod namin yung mga kautusan ni Moises. Dito sa kasulatan, sinabi dito sa verse 20, di ba? Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, klaro po ang sinasabi dito. Hindi po nagiging matuwid ng isang tao dahil lamang po natupad mo ang lahat ng kautusan ni Moises. Dahil nga ang tao nagiging matuwid ayon dito sa Biblia sa pananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Sinabi nga ng ating Panginoon Kristo, diba? Sinabi niya, diba? Mapalad ang isang tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Nakikinig means nagbabasa sa mga salita ng Panginoon. Nagbabasa ng Biblia, nakikinig sa mga pangangaral ng mga church leader, kung ano man na base mismo dito sa Biblia. Nakikinig. At sabi ng ating Panginoon, mapalad ang nakikinig at tumutupad nito. Hindi lamang sila nakikinig, kundi tinutupad nila kung ano mismo ang sinasabi dito sa kasulatan. Kasi nga hindi lahat ng mga tao na nakikinig ay tumutupad. At hindi rin naman lahat ng mga tao na nagsasabi sa salita ng Panginoon na patungkol dito ay tumutupad din sa mga nakasulat sa Biblia. Meron din doon na nangangaral din sila na opposite sa mga sinasabi dito sa kasulatan, sa kautusan, sa sinasabi dito sa ating Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo. Lagi po nating babantayan na ang tao nagiging matuwid sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Kristo. Kung ang isang tao nagiging matuwid sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Kristo, ang tao na yun ay iiwas sa lahat ng kasalanan. Kasi kung ang isang tao nagiging matuwid na sa kanyang pananampalataya, na nagiging matuwid niya sa pananampalataya kay Kristo Jesus, tapos gumawa din ng kasalanan, ang tao na yun, ang siyang ipapaalahanan siya ng kautusan na siya ay nagkakasala sa ganitong klase ng kasalanan. Kung ang isang tao, hindi pa rin siya bumabalik sa pananampalataya niya dahil kahit pa na pinaalam sa kanya ng kautusan na huwag kang ganito, huwag kang gumawa ng ganito, ganyan. Tapos natili siya sa kasalanan until sa kamatayan, ang taong yun ay mamatay sa kasalanan. Kahit pa ilang beses na siya paalalahanan ng kautusan na huwag kang gumawa ng ganito, ganyan, dahil kasalanan nito, upang ang tao magiging banal at mananatili doon sa bilog, mananatiling matuwid sa paningin ng ating Panginoon, kasi ang tao nga nagiging matuwid sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Klaro po dito. Sinasabi dito sa John, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? Ang taong sumasampalataya sa anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang tao na hindi sumasampalataya sa anak ay mapaparusahan. So klaro po yun. Kung sumasampalataya tayo sa anak, sa ating Panginoong Kristo, kasi dito sa mundong ito, walang ibang pangalan na binigay ang ating Diyos na siyang ikaliligtas ng bawat tao, ang ating Panginoong Kristo lamang. So lagi nating intindihin ang sinasabi dito sa Biblia. Sundin at tuparin. Yan ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung nakinig ka sa mga sinasabi na pangaral sa inyong mga church leader kahit pa opposite sa nakasulat sa Biblia. Huwag mong sundin yun. Sundin mo ang nakasulat sa Biblia. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.